Okay guys, sa video ito naman, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin itong Nice Power SPS 3010C power supply sa pag-charge ng battery. So, any kind of battery, pwede niyang i-charge guys. Basta nasa limit siya ng voltage and ampere na kailangan nyo, pwede niyong i-charge, no? So, meron tayo mga standard voltage depende sa type ng battery, no, charging voltage. So importante alam nyo kung ano yung charging voltage ng battery yung charge nyo bago nyo gamitin itong Nice Power supply with battery charging features. Okay, so let's start na guys. So sana napanood nyo yung una kong video na about Nice. So tinuro ko doon kung paano i-set up yung voltage and ampere, kung paano gamitin yung mga knobs niya. But anyway, pwede naman dito sa video ito. So start natin by opening the Nice power supply with battery features. So ngayon naka-off siya. So the first thing to do pagka na-open yung power supply is to set yung charging voltage and yung desired current ampere, no, value to charge your battery. So ngayon, ang charge ko ngayon is itong lithium ion phosphate. So makikita nyo dito sa mismong kahan ng battery is max charging voltage is 14.6 volts. So pero hindi ko gagamitin yung 14.6 volts to charge it. So normally charge ko lang yung lithium ion phosphate for around 14.4 volts lang, no. So, yun yung gagawin nating setting ngayon. And then, yung current value naman is isi-set ko siya ng 10 ampere. So, guys, so paano ba i-set yung voltage? So, meron ditong voltage course and voltage find. So, itong knobs na to is pwede natin i-turn para sa desired value, no? So, kung gusto natin mag-switch ng i-modify, pwede nating i-press yung knob button, no? So, ganun din dun sa voltage find. Dito naman siya sa sa last 2 digit, no? So, ito siya, ito siya. So, ang gusto kong gawing value sa kanya is 14.4. So, gagawin ko tong 4. To turn ko yung knob. Yan. Then, ito naman, gusto ko siyang gawing 14. So, set na yung voltage ko. And then, sa current naman tayo magsiset. So, gusto ko siyang gawing 10. So, para maset natin, merong knob tayo sa left side, yung A course, ito turn natin siya. So, pwedeng ito, hanggang umabot siya ng 10. Or pwedeng i-zero mo na lang muna to. And then, press this knob, the A course, para mag-switch siya dito. Then, i-turn mo lang to hanggang umabot to ng 10. So, okay na siya. So, set na. Ang voltage ko is 14.4. Ang current ko is 10 ampere. So, but before that, so, I have to check first the OCP, overcurrent protection. Kung merong short circuit sa loob ng ating power supply. So far green siya. So, walang problema. Ibig sabihin yung ating power supply. So, close it. And then, para magamit natin siya para sa ating battery, is you have to press the battery button. Ayan. Magbiblink siya ng kulay yellow, guys. Ngayon, kasi, kaya siya nagbiblink, hindi pa kasi nakakonect yung ating terminal into the battery terminal. Yung terminal ng ating power supply sa battery terminal. So, the black is negative, no? So, click na natin. So, pagka na-clip nyo yan pareho guys, so pansinin nyo na mawawala yung blink nyo dyan. Okay? So, yan. So, stable na yung ating ilaw. And then, to start charging, off pa rin siya guys, no? Hindi pa yan nagcha-charge, so wala pang output yan. Hindi pa nagcha-charge yung battery natin, kahit naka-clip na siya. To start the charging, you have to press the output button. Ayun guys. So, ngayon, almost full kasi itong ating battery. So, hindi ko na-expect na magcha-charge pa siya ng sobra-sobra.
no, kakain pa siya ng oras. So, pero ito, no, may ilaw na yung output natin, and ang ating battery light is color yellow, ibig sabihin charging siya. Pag nag-green yan, full charge na siya. Okay, and then ano pa, ito, dinidisplay pala niya dito yung ampere hour niya, guys, no. Itong last line, ampere hour during charging, no, yan dinidisplay niya, yung ampere hour value. So, pag ordinary yung power supply siya, guys, hindi ampere hour yung dinidisplay niya, kundi yung watts. Then, if you want to stop the charging, guys, so, pwedeng mong i-press yung output button. So, mag-off siya, and stop na yung charging niya. So, pwedeng may tanong sa inyo, no? So, karaniwan kasi, sa power supply, may mga katanungan ganito. Paano, may memory ba tong nice power supply SPS 3010C? Wala siyang memory ng too many values na input nyo. Pero, kung ano yung sinet nyo, guys, dito, yung parameters na yan, yung voltage and ampere, kahit i-turn off nyo yung ating power supply, pag in-on nyo siya ulit, yun pa rin yung value niya. So, try natin ngayon, guys. So, i-off ko yung ating power supply, and ang ina-expect natin pag on natin is same value pa rin siya. So, para din ma-convince kayo, so ang gagawin natin is yung knob while off, i-turn lang natin siya, no. So, tingnan natin kung mababago ba yung value while off siya. So, we're expecting na dahil meron siyang isang memory lang, ang value pa rin ng ating voltage is 14.4, and ang value ng ating current is 10.0. So, let's see kung okay siya. So, let's turn it on again. So, ayun, guys. So, nakita nyo na hindi na bago yung value. So, may memory siya. Kung ang china-charge nyo na yung laman ay isang battery, isang type ng battery, kung seal lead acid yan, so you have to set it for about 13.8 volts, no, as charging voltage, or 13.6. or for lithium ion phosphate, you have to set it for 14.6, 14.4. So, mga ganyang values. So, wala kayong problema kung isang battery lang ang china-charge nyo. So, pero kung dalawa, you have to change it, no, every time you use it. Pero ngayon, sa case nung sa akin, dito ko siya lang kadalasan ginagamit. So, wala akong problema. Convenient siya kasi nakaset siya kagad. I have to press lang yung the battery button, and I have to press the output para mag-start ulit siya ng charging. Then, pagtapos na, magiging green to, wala siyang overcharging, guys. And, yun lang, off mo na yung power supply after. That's it.